Pero just to be clear, no, bahagi ng usap-usapan sa Intel community na a former chief PNP ay on the take kay Guo Huaping. We don't have the exact name. Hindi niya pwede pangalanan? Kasi baka mamaya nakikita natin, kakaharap natin yung tao na, hindi natin kilala. Yan na pala yung... Normal ba yun na magyaya ka ng ninong mo, kasama mo yung boyfriend mo, na kiniklaim mong boyfriend? Normal sa'yo yun? Ninong, sama ka, third wheel ka namin ng boyfriend ko. Hindi lang naman. Of course, I understand that. So within a few days, We will try, Madam Chairperson. try your best. Itanong ko rin, before Senator Joel, itanong ko rin itong parehong tanong kay General Villanueva. Kapani-paniwala ba yung ganyang impormasyon na mayroon daw mataas na BI official na tumanggap ng 200 million para patakasin si Guo Huaping? Good morning, Madam Chair. Actually, ma'am, we haven't confirmed yet kung talagang may mga usap-usapan po within the intelligence community. Yes. Pero wala pa pong confirmation, ma'am, kung may mga witnesses na mayroon talagang nabigyan. But yun ang usap-usapan ngayon. They're still validating it, ma'am. Ano pa po yung usap-usapan bukod sa general detail na yon na 200M to a high BI official? Meron pa bang ibang mga di umanong sinuhulan? Meron pa bang additional amounts na pinag-uusapan? May pinag-uusapan na yung sa border immigration. Mhm. Hindi ko lang alam, ma'am, yung exact amount, including PNP officials. Mm. Pero hindi ko pa rin confirm yun, ma'am. Kasi I'm outside of the loop lately, ma'am, because we're busy right now helping the law enforcement agencies running after the illegal pogos in the countryside or in the provinces. Alin pong PNP units ang binabanggit sa usap-usapan? Hindi PNP unit, ma'am, but personalities. PNP personality. Sino-sino po? I think it was mentioned the former chief PNP. Which one? I don't know, ma'am, but former chief PNP daw. Wow. Alright. Salamat, General Villanueva. Sino pong resource person ng PNP dito? Yes, sir. General Takaka. So we've heard a few of the agencies so far saying nagkukondukta po sila ng internal investigation sa kanila ring mga hanay. Narinig nyo or sa sariling Intel Directorate at units ng PNP, meron din po bang ganitong mga impormasyon, ganitong mga hundreds of millions of pesos in di umano mga bribe amount sa mga matataas na opisyal sa BI at ngayon nababanggit pati isang dating PNP chief pa. Sa inyo pong investigasyon, ano pong lumalabas, General? Good afternoon, Madam Chair. For the part po ng PNP, so far po wala po kaming report with regards po kung may mga nasuhulan na PNP personnel. But despite of that po ay yung aming pong intelligence community ay tuloy-tuloy po ang kanilang pag-coordinate sa ibang agencies para malaman kung may mga PNP personnel na involved, then we will file the necessary case po kung may mga evidence po kaming makukuha, Your Honor. General, I'm almost disappointed. Dahil sa isang naunang hearing, kayo ang naunang institusyon na nakaalam na nakatakas na sa bansa si Guo Huaping. Kayo lang yung nagsabi, August 14 pa lang alam nyo na. At August 15, sinabihan nyo ang BI. Whereas all the other agencies then said August 19 lang daw nila nalaman nung nag-manifestation ako na parang sa Senado pa umaasa ng Intel ang ating Intel agencies. I cannot believe it and I don't want to believe it. Kasi pag ganun talaga ang state of Intel natin, kawawa tayo sa mga susunod na panahon. So sir, earlier, the PNP resource person in an earlier hearing also said, may internal investigation kayong ginagawa. Wala pa bang bunga yon, especially about a very important issue like corruption of high officials within the organization? Yes, ma'am, yung report sa amin na nakatakas si Alice po is coming from the Interpol po, ma'am. So yun po yung
naging information po namin coming from the Interpol po na nakuha po natin. Then yung sa mga allegations po na is ongoing naman po ma'am yung aming investigation. Yes sir, pero more than a month ago na po yung August 14 na input ng Interpol. So really I'm shocked. And PNP widow po ako, alam nyo naman. So may expectation ako sa National Police natin. Well, thank you General, but PNP has to come back with more than that sa komiteng ito. Kami, ginagawa namin yung aming trabaho in terms of investigation in aid of legislation, but patapos na rin po kami. Step up na dapat talaga ang law enforcement. Salamat General Takaka. Before I recognize Senator Joel, balik lang General Villanueva. You mentioned a former chief PNP. Mula sa intel nyo, anong klaseng tulong, aid o assistance ang pinrovide nung taong ito? I don't know the exact ma'am kung anong provide na support. But yun lang naman na nabanggit sa amin sir, but hindi pa na-confirm yan ma'am kung talagang nagbigay or binigyan or tinanggap or may witnesses. Yun lang po ang naririnig namin sir within the intelligence community, but I'm out of the loop po kasi lately ma'am hindi ko din ma-confirm yan ma'am kung ano. I understand General, pero just to be clear, bahagi ng usap-usapan sa Intel community na a former chief PNP ay on the take kay Guo Huaping. Tama po? Yes ma'am yan, pero hindi ko din ma-ascertain yan ma'am kung kanino galing yung report ma'am. It's just parang rumors lang within the intelligence community. I think they are validating it right now. I even went to Nika last week, but there's no information about it ma'am. Salamat General. That's all well noted. Pero dun sa usap-usapan na vine-verify pa ng buong Intel community, kasama din ba sa usap-usapan na itong alleged former chief PNP ay tinulungan ng kahit sino sa mga kasalukuyang government officials natin sa usapin ng pagtakas ni Guo Huaping? Wala naman ma'am. Ang parang usapan dun ma'am, parang nasa payroll, yung monthly payroll. Love mo. Ever seen. It gets worse and worse. Kanina, bad enough yung magbayad di umano ng 100 milyong pisong suhol para makatakas ang isang Guo Huaping. Even worse, kung historically may monthly payroll. Attorney Magno, sa NBI po ba may ganyang mga anggulo rin tinitignan ang bureau, yung suhol, pati sa isang dating chief PNP, at yung monthly payroll, pati sa mga government officials? Madam Chair, lahat po yan ay tinitingnan po natin. But at this moment, we cannot comment on the investigation and intelligence gathering that we are conducting. Since sa binubuo po naming pag-backtrack at pag-iimbestiga, ay kasama po namin tinitingnan niya, Madam Chair. Salamat, Attorney Magno. Kanina nabanggit ni General Villanueva ang NICA. I think I heard we have a resource person here from NICA. Yes, sir. If you could come forward po. Does NICA have anything to tell us at this point? Kung may investigasyon din kayo sa anggulo ng mataas na BI official, mataas na PNP official, ultimong dating PNP chief di umano, o sino mang current government officials na mga tumulong sa pagtakas ni Guo Huaping. Nakapanumpa kayo kanina, sir. Ano po? Okay, salamat, sir. Yung pangalan po ninyo, sir? Magandang umaga po, Madam Chairperson. The Honorables. I am Director Ferlo Silvio po ng NICA. Katulad po ng sinabi ni Attorney Magno, tuloy-tuloy po yung aming investigasyon dito po sa Pilipinas
kasama po sa ibang bansa. Lalong-lalo na sa Malaysia Mhm. and Indonesia. Generally po, I cannot give the specific progress. Pero may pagtuloy-tuloy na pag-uusap po ngayon ng aming liaison officers kasama po yung police attachés ng dalawang post, Malaysia at Indonesia. Mm. For now po, kung sakali po, I'm sorry I cannot give a comment with regards to the new statement Mm. given by General Villanueva. Mhm. Pero Pero rest assured po ang NICA magbibigay ng developments. salamat po. Pero yung mga nababanggit ng mga posibleng personalidad at mga posisyong inukupahan nila dati o inuokupahan ngayon, kasama po yon sa ongoing investigation ng NICA? O sa fact-finding ng NICA? Sa ngayon po ay priority po namin yon. Kung nakalagay po doon sa ibang mga agenda, i-priority po namin yon. Makakaasa po kayo, Madam Chairperson. Salamat. Madam Director. Chair. Senator Joel. I am being tempted to raise a point of order, but perhaps I will just ask if the committee was able to receive the request of this representation, if you recall, in the very, very, very first hearing, to ask the agencies of the government as to how they conduct yung pong case build-up, yung papaano yung hypothesis nila, yung protocols nila, yung way of how they establish, Madam Chair, yung mga binabalangkas nila at sasabihin nilang ito na talaga yung validated information. Did we receive anything from the different agencies of the government that we asked for, Madam Chair? Salamat, Senator Joel. Nare-recall po ng Chair iyan at iniugnay din sa tanong ng Chair sa mga ahensya. Ano yung mga teorya nyo ng pagtakas ni Go Huaping? Comsec, nakapagsumite na po ba yung ating mga ahensya nitong at least nabuo o nabubuo nilang kwento ng pagtakas na iyon? Madam Chair, I can see our Comsec saying wala ni isa pa rin na nagbibigay sa atin. Wala pa rin ni isa. Madam Chair, matatapos na tayo sa hearing na to. Correct. Wala pa rin na format lang and protocols, papaano nila ginagampanan yung tungkulin nila. Another thing, Madam Chair, that I'd like to raise. Before you raise the other point, Senator Joel, please, the government agencies present today na sigurado ko lahat kayo ay nandoon sa unang hearing na yon, please submit within the day what you have so far in the last more than a month since that request was made and the chair asked it from you. All right, please, Thank you. everyone. Thank you very much, Madam Senator Chair. And I Joel. can see Yes. our resource persons nodding their head. Let the record show that. Madam Chair, we also would like to find out if, because the statements of retired General Raul Villanueva about the PNP, did we invite General Karamat, Madam Chair? Senator Joel, General Karamat is present. General, He's here. He's here. pakilapit po kayo dito sa ating Okay. mesa. Thank you, Madam Chair. And one last thing that I'd like to say to the Bureau of Immigration, sir, Your Honor, we started deliberating and investigating POGO since 2016. I was the chair of the Labor Committee, and during that time, we were able to unearth yung pong pinakamalaking human trafficking doon sa Clark Air Base, 1,200 plus po yun. Kinumend pa po namin, natatanda ko si Senator Sherwin saka si Senator Nancy, kinumend pa namin yung Deputy Commissioner, and then a few days later, lumabas po yung video ng Deputy Commissioner, nandun nanghihingi ng 50 million na cash. Nakita ho yun, at ngayon I think nakakulong po sila, si Deputy Commissioner Argosino at isa pang another Deputy Commissioner Robles, no? Madam Chair, hindi na tayo nabibigla kung even the highest police officer pwedeng maging involved dito. Kaya nga po sinabi natin the importance of this committee deliberation, dahil kung hindi po tutuldukan itong evils of POGO, hindi lang mayor ng Bamban ang kayang i-produce ng mga illegal activities ng POGO. I'm sure easily they can produce congresspersons, even senators, and someday probably a POGO-sponsored president. So I hope ang Bureau of Immigration would have the passion right now to clear your agency, sir. Kasi ang dami na ho, no? 2 commissioner na yan. Tapos
Ngayon, kakatanggal lang nung isang pinalitan po ninyo. Noong pong time ng pinag-uusapan yung SWP, yung Special Working Permits, tayo din po, nilabas po natin yung dyan sa SM Aura na 5,000 lang yung babayaran mo, pati yung security guard, kasama dun sa mafia ng Bureau of Immigration. Siguro naman, marami na ho kayong pinagdaanan and sana matukoy ho natin, no? Kasi otherwise, ang taong bayan, iba na magiging tingin o baka maging iba yung maging pananaw pag sinabing Bureau of Immigration. So sana po, but just one last question. You believe, sir, na meron po nasangkot na personnel ng Bureau of Immigration dito po sa pagtakas ni alias Alice Go? Sir Manahan. Thank you, Madam Chairperson, Your Honor. Sir, hindi ho natin maalis na wala hong kasangkot ang BI, pero as of this time, sir, I'm sorry, cannot still state with affirmation kung meron pong sangkot na taga-BI. But rest assured, Your Honor, Madam Chairperson, na any accomplice or any involvement of any BI personnel once ma-establish po namin na involved or may involvement, we will file a criminal and administrative case and we will submit to this committee. Madam. Just At want saka, to I put think, on if I record- may, Senator Joel, I think, Sir Manahan, huwag tayo magsimula na i-concede na hindi natin matatanggal. Mag-aim po na linisin talaga yung bureau, no? As sinasabi po ni Senator Joel, filing cases is part of it, pero yung simulang-simula ay yung vision nyo na malinis talaga na BI. Yes, Madam Chairperson. Considering this case and moving forward, we will fully take note of the guidance of Senator Joel Villanueva. Thank you, Your Honor. Thank you, Madam Chair. No less than the Secretary himself of the Department of Justice made mention about it. So I'm very sure na meron pong part. Kung yung ngayon nga, first time ko lang ho narinig, pati PNP chief before or former PNP chief could be part of this. So almost sure po ako na may part ng BI dito. Thank you, Madam Chair. Salamat, Senator Joel. And General Villanueva, may narinig po ba kayong kahit sinong high-ranking Army official na di umano sinuhulan ni Go Huaping? Madam Chair, I don't have any information about the Army officer. And what about General Karamat? May balita po ba kayo? Ano bang balita nyo tungkol sa dating hepe ng CIDG? I'm not really sure, sir, kung yun ang, ma'am, kung yun ang narinig kong he is part of the information. Hindi ko masyadong sigurado, ma'am. Wala naman kaming formal communication with most of the intelligence officers. May one or two lang nagbumanggit sa akin pero Tungkol kay General Karamat? yeah, no, Hindi ma'am. po. Partly, but Partly kay General Karamat? hindi, ma'am. Yung information, hindi parang may sinabi lang sila sa CIDG pero walang specific name na General Karamat, ma'am. So yung unit ng CIDG ang nababanggit ng ilan mga intelligence operatives. And nabanggit nyo rin po kanina yung monthly na payola. What about mga dating government officials o cabinet secretaries? Kasama po ba sila sa usap-usapan sa intelligence community? No information, ma'am. None, ma'am. Alright, Madam salamat General. Yes, SP Pro Tempore. Yung sinasabi niyo monthly payroll, mga police, alam niyo unfair yata sa police organization o sa Philippine National Police in general. Siguro pwede niyo nang pangalanan kung sino itong mga police na na under the monthly payroll. Kasi I think it's unfair for the police organization. Kasi syempre we'll cast doubts on them, on all of them. Yeah. Madam Chair, actually I don't have the name except there was some rumors
in the intelligence community that a former chief PNP. That's only the information. Former Chief PNP? Yes, sir. Chief PNP? Yes, sir. We don't have the exact name. Hindi niyo pwede pangalanan? I don't have the name, sir, kung sino talaga. Basta former chief PNP lang. Ano ba? Is that the gossip or? Huh? Anyway, That's why I said, sir, that the intelligence community are still Verifying. verifying it. I They don't have the confirmed yet. Madam Chair, before you proceed, I would like to move that we invite the partner of Mayor Kalugay in the next hearing, since Mayor Kalugay mentioned that he has a partner who seems to be running the business interests of the mayor. And according to him, his partner is also the person mentioned by Mayor Kalugay, who knows the buyer of Happy Penguin, yung Veronica Soriano. Mayor, I so move, Madam Chair. yes, SP Pro Tempore. Naisulat niyo na po ba, Mayor, yung pangalan nila sa papel? Opo, Madam Chair. Okay, no, sabihin mo na, our minority leader is requesting us, you to mention the name of your partner. How will we find out? Naisulat ko na po, Your Honor. Iimbitahin naman, ba't hindi rin sabihin yung pangalan? So sa susunod na pagdinig, imbitahin namin natin ang partner ni Mayor Kalugay para sumagot sa mga tanong ng mga senadora. Comsec, ibabalik ko po itong papel sa iyo. Madam Chair, and with the indulgence of our colleagues, Senator Joel. in the name of fairness, Madam Chair, we have here with us General Karamat, and I also agree with Senator Jinggoy. Ayaw ho natin madungisan yung pangalan ng ating kapulisan. Ayaw din nating just draw conclusion right away na merong ganito, merong ganyan. And we have heard a lot of rumors, etc. Pero this time may mga affidavits, may mga na-interview po tayo na lumalabas yung pangalan ni General Karamat. And yung last hearing, lumabas din po yung pictures, etc. So in the name of fairness, perhaps, Madam Chair, we can give a time and we let General Karamat also speak and defend himself. And at the same time, perhaps, if he knows anything about all these rumors that even a former PNP chief is also part of this brouhaha, Your Honors, please. Senator Joel, may General Karamat, meron ba kayong gustong sabihin sa komiteng ito sa investigasyon namin? Madam Chairman and honorable members of this committee, good afternoon, sir. Sir, as for the information that there was an involvement of a former chief PNP, I haven't got any information regarding that on that matter, sir, ma'am. Your Honor, you are a police commander of PNP Northern Luzon. When the time na nagkaroon po ng raid yung PAOK dito sa Zunyuan, is that correct, sir? No, Mr. Chair, Hindi po kayo. I was in the criminal investigation and director of the CIDG, po kayo. Mr. Chair. Pero by that time po, may humingi ba sa inyong tulong? Or you heard about this raid, sir? Actually, when I was duly designated as the director of the CIDG, we raided Pogo in Banban, the first time that the Pogo in Banban was raided. Kayo po yung nasa Northern Luzon? No, Hindi po. Mr. CIDG Chair, pala. I was the director, Mr. Chair. Yeah, so when the time came na yung PAOK TF po ang nag-raid, wala na po kayo? I was still the director of the CIDG, Mr. Chair. Yes. Were you informed about it?
No, sir. Did they ask help from you? Did you give any advice to PAOK? I was been on leave. That's the reason why maybe I was not informed of the second raid in the Pogo in Banban, Mr. Kailan Chair. niyo po nalaman, sir, na ni-raid na? After I arrived, sir, from vacation, Mr. Chair. So after you arrived, when was that? A day or two after? Immediately after my vacation, Mr. Chair. So when was that search? That the same day that they raided, or? I was still on leave when they conducted the raid, Mr. Chair. Opo, nung dumating na po kayo, mga ilang araw na po yun natapos yung raid? I think Kahit estimate lang, sir. 3 to a week? 4 days 3 to after 4 the days. raid was conducted, Oo, Mr. and Chair. nagbigay ho kayo ng payo sa kanila because you said from the first raid, kasama ho kayo? Well, to be honest, Mr. Chair, I was upset why I was not informed. Okay. It was an slap on my face as the director of the CIDG, and they used my men in that trade, and they didn't bother to inform me, so I was upset. But I understand my men that they are just following orders from the chief PNP, so I helped them in their investigation. But even though, honestly, I was upset, and I confronted the chief PNP why he didn't inform me of that trade. So Who was the I chief offered PNP? General Acorda then, Mr. Chair, sir. You said you were upset. You claimed that it was a slap on your face. Pero nagbigay tulong pa rin po kayo. Is that correct? Anong tulong po yung binigay ninyo? I directed all my investigators to assist in filing the case against that in that Pogo operation. Sir, sabi nyo slap in your face because your men actually, yung mga tao po ninyo, yung kasamang nag-raid. Pero ang pagkakaalam ko po, Madam Chair, ang CIDG NCR po ang tumulong sa PAOK, hindi yung sa regional. Is that correct? CIDG NCR is still under my command, Yes, Mr. but Chair, not sir. from the central zone. Yes, Mr. Chair. Oh, and this happened under your nose, so hindi nyo po alam ito when it happened? I don't know the wisdom of the chief PNP and the PAOK why they didn't inform me during that operation. Maybe because I am on leave, Mr. Chair. Maybe you're on leave or maybe, Your Honor, Madam Chair, it is because meron pong pangamba sa inyo that you are part of this. Is that something that you thought about, sir? I talked to the then former chief PNP that if he doesn't trust me, he could immediately relieve me from as director of the CIDG. I confronted the former chief PNP, kung wala ka ng tiwala sa akin, alisin mo na ako. And when you confronted him, did he mention na kaya hindi ka in-inform is because you might be part of this? Hindi niya sinabi yan. Ang sabi niya lang, nawala sa isip niya dahil nasa leave ka naman. So, hindi ko na alam kung sabi niya, sir. Sir, ano yung connection po ninyo? Kasi last time pinakita yung picture niyo with JP Samson. Anong connection niyo po sa kanya? Magkaibigan po kayo? Actually, JP Samson, nung unang tinanong yan sa akin sa Kongreso, hindi ko matandaan yung pangalan. But when pinakita yung picture sa screen, I remember him, and then pinakilala lang sa akin as GP Taba or GP Baliwag kasi siya po yung may-ari ng Baliwag Litson. And that was the first time I saw him, Mr. Chair. So hindi kayo matagal nang magkakilala? Wala kayong pinagsamahan na anumang perhaps business interest or anything, sir? No, Mr. Chair. That was the first time I saw that guy, Mr. Chair. Sir, may mga last na lang po, Madam Chair, no? May mga binanggit before na when it comes to issuing a search warrant, merong advice from PAOK, from CIDG, I don't know who it is, advise them not to apply for a search warrant to raid Zone U1, Pogo in Bamban. Are you aware of this, sir? I do not. I'm not aware of that information, sir.
you will never advise anyone, specifically PAOK, not to apply for a search warrant in Zunyu 1, Your Honor. Just for the record. Wala pong ganyan, sir, at hindi ko po under ang PAOK. So, ang director ng CIDG have no power or no reason to Yes, dictate that's the why PAOK. my question is, Yes. there is no advice whatsoever coming from your That's correct, end. Mr. Chairman. Thank you, Madam Chair, and perhaps Salamat. we'll ask PAOK Senator later on Yes. during my time. Thank you. Salamat, Senator Joel. Yes, gusto ko lang ipaalala na pagkatapos ng chair, ito po yung flow na susundan natin. So pagkatapos ko, si SP Pro Tempore, Majority Leader, Senator Sherwin, Senator Joel, and okay, wala na si Minority. Alright. General Karamat, gaano po kayo ka-close kay Mayor Kalugay? At gaano katagal na po kayo magkakilala? Mayor Dung Kalugay was a former policeman, and we Yes. were assigned in the same police provincial office in Lingayen, Pangasinan. And hindi pa yan, Mayor, kakilala ko na po, Mr. Chair. Gaano katagal na po? Ilang taon na? Mga 10 years, I think, or maybe more. Nationals, ma'am. Around 169 of them. Opo. Yung pangalan ng tao, Xiaolong? Xiaolong, yes, ma'am. Nakakainis, no? Malapit pa sa pangalan ng isang pagkain na Yes, masarap. ma'am. Naging biruan po Nakakainis. namin yan. Yes, Oo, ma'am. diinan niyo siya sa kasong iyan. Yes, ma'am. Several witnesses have pointed to the man as one of the actual operators of Lucky South 99 Yes. na nakatakas po noong June 3. Yun nga po, babanggitin lang namin na nilipad po sila. Actually, 300 of them were flown from Clark International Airport to Lapu-Lapu. At 169 lamang po yung nakuha namin sapagkat yung ibang mga area sa subject ng mission order nung pinasok ko namin, walang mga tao. Siguro po nagpapahinga, lumabas and whatsoever. So, obviously, ma'am, Madam Chair, honorable members of this Senate, meron pa hong ibang foreign nationals operating within the province of Cebu na kinakailangan pa ho nating mahuli. Tama po. Madam Chair, if I may. One related question kay Senator De La Rosa. Madam Chair, may I know from PAOK if you have a picture of this Xiaolong? Pwede natin ma-flash sa screen? Kasi baka mamaya nakikita natin, kakaharap natin yung tao niyan, hindi natin kilala. Yan na pala yung Xiaolong na malaking sindikato. Your Honor, nahuli po natin siya. Nahuli siya? Yes, sir. Siya ngayon? Nasa PAOK Detention Facility po, dito sa Pasay din po. 16 po silang nakasuhan na nahuli natin lahat. So yung mag-ama na operator po talaga ng Pogo ay nahuli po natin. Okay. So wala kang picture dyan na pwede makita dito? Or siya ba yung sa video kanina na may hawak na Hindi po, name ma'am. card? Iba Yun po ay isang fugitive pa po. Iba pa po yun doon kay Xiaolong. Mr. Honorable Senator, will ask the staff kung meron po kaming dala to... Kahit makita lang dito sa akin. Yes, sir. Okay po. Yes, sir. We'll do that, sir. Thank you. Salamat, Thank you, Madam Chair. Senator Madam Chair. May we De La know the Rosa. relationship, Madam Chair? Yes, No, Senator that's what Joel. I asked. The relationship of this person to the Bamban or the Lucky South in Porac? Linked ba yung Xiaolong? Xiaolong is actually one of the owners, operators in Lucky South 99. Ganito po kasi, Your Honors, yung Lucky South 99, there were many locators within that particular compound ng Whirlwind Corporation. A good number of different Pogos were operating there. At yung isa po ay yung pinapatakbo ni Xiaolong. So nung nakatanggap po sila ng informasyon noong June 3, umalis na po sila. Okay. Quick question kay Miss Cassie Leong, Miss Cassandra. Kilala niyo po si Xiaolong? Hindi po, Madam Chair. Paano po posible yon? Kasi binabanggit po si Xiaolong in connection pareho sa Lucky South 99 at sa Whirlwind Corporation. Mula sa simula, yun lamang yung sinasabi mong konektado ka. One more time, Miss Cassie, kilala mo ba si Xiaolong na associated hindi lamang sa Lucky South 99, kundi pati sa Whirlwind? And I remind you, you are under oath. Ito yung unang pagsagot mo sa amin, so magandang totoo yung isasagot nyo sa amin.
Kilala nyo ba si Xiaolong? No po, Madam Chair. Okay, tatanungin pa namin ikaw ulit sa mga susunod. Director, hindi, bago ko yung follow-up question ko kay Director, Miss Cassie, kasi meron din akong tanong sa iyo tungkol dun sa isa pang tao. We just got this information quite recently. Alam mo ba na ang ninong mo na si Duan Renwu ay wanted fugitive sa China? No po, Madam Chair. Pero ninong niya si Duan Renwu. Balik kay... You want to say something else, Miss Cassie? On the mic, please. Wala po, Madam Chair. Alright, matatanong ka Madam pa Chair, namin. Hindi Senator lang- Joel, before I hindi go lang back po to ako- Director. Hindi lang po ako makamove Director on because Casio. hindi niya gaanong kilala and yung relationship niya kasi kay Duan Renwu, ninong mo lang siya, hindi ka ba niya empleyado o kapartner? Partner po sa business. Partner sa business. Sa Whirlwind po. Sa Whirlwind. Opo. Okay. Mr. Sa hindi ka Whirlwind niya na empleyado? konektado si Xiaolong. Hindi ka empleyado ni Hindi, Duan si Ren. Duan Renwu po. May ninong po. Bukod kay ninong mo na si Duan Renwu na tinatanong ngayon ni Senator Joel, yung Xiaolong na inulat ng PAOK sa Cebu ay konektado din sa Lucky South 99 at saka sa Whirlwind Corporation. Hindi ko po kilala, Madam Chair. That's impossible since ikaw ang boss sa So Whirlwind. kasi Senator Joel. my question lang is dun lang sa Whirlwind kayo magka-partner ni Duan Renwu? You mean which? Sabi mo kasi magka-partner kayo sa Opo, negosyo. sa Whirlwind po. Whirlwind. Opo. Doon lamang wala na kayo ibang pinag-partneran? Like, No, you Kung meron answer kang the negosyo question. ka, We ask the kung meron kang question. negosyo, meron ka pang ibang pinartneran, kung anong partner yon kasi magkasama kayo sa isang bahay, tama po ba? Kasi isa yung address nyo eh. opo. So, Tama okay. po, So, Mr. Chair. hindi ko iniisip na magka-partner kayo, partner-partner, dahil kagaya ni Alicel, hindi ko iisipin yon. But other than that, ng Whirlwind, may ibang partner pa kayo ni Duan Renwu? Alam niyo, mahirap magsinungaling dito kasi marami kaming dokumento, marami kaming ipapakita Meron sa po. inyo. Yes, so meron. Opo. Ilang mga negosyo yung meron kayong partnership ni Duan Renwu? Mr. Chair, can I check it po? Can Sige I lang. double check Okay, po? sige, mamaya na lang Cassie, no? And lagi kayong no? I mean, close kayo ng ninong mo, Cassie? Close kayo? Tumitira kayo sa isang bahay eh. Opo. Close kayo. Mm. Ano yung relationship mo kay ninong Duan Ren mo? Magkasama kayo sa mga trips. For example, magkasama kayo sa trip sa Taipei. Natatandaan mo yun? Kasama si alias Alice at si Sheila. Natatandaan mo yung trip na yun? Opo. Question ko lang, bakit siya yung napili niyong kasama? Si Ninong sa isang barkada trip. Normal ba yun? Kung ang relationship mo lang Ninong? Mr. Chair, speaking of Taiwan po, parang Chinese New Year po yata yun. Yes. Opo, tapos nag-aya po yung boyfriend ko, si Wesley Go, na pumunta po sa Taiwan. Tapos po niyaya ko po siya. Kaya nga, ang tanong ko, hindi ba, normal ba yon na magyaya ka ng ninong mo, kasama mo yung boyfriend mo, na kiniklaim mong boyfriend? Normal sa'yo yun? Ninong, sama ka, third wheel ka namin ng boyfriend ko. Hindi lang naman po kami, Mr. Chair. Kaya nga, normal Opo. ba yon? So, normal sa'yo yun? And Chinese New Year's, tayong mga Pilipino, I'm sorry, hindi ko alam kung you're a real Filipino, hindi ka magse-celebrate ng gaya ng Chinese New Year nang hindi ka super close sa isang tao. Is that correct? You mean sino po yung hindi ko po? Si Duan Renwu. I'm talking about Duan Renwu. Close ko po siya. So close kayo talaga. Opo. So again, hindi mo alam, sabi mo that international fugitive siya, hinahanap siya, wanted siya sa ibang bansa, pero tumitira ka sa the same house with him.
Yes po, Mr. Chair. Ang dahilan at sabay kayong umalis noong June 11, bakit hindi mo kasama si Duan Renwu? Bakit siya yung ang kasabay mo, hindi pala si Wesley na boyfriend mo nung June 11? Noong June 11 po, travel po going to Singapore po. Yes, bakit Opo. hindi si Wesley ang kasabay mo? Bakit si Duan Ren? Nagkaayaan lang po. Si Duan Renwu, alam mo na isang dating police officer, Chinese police officer. Alam mo po yun? Yes po. Marami ba siyang tauhan na Chinese military officials na nagpunta rin dito sa Pilipinas? Sa pagkakaalam ko po, wala po. Meron po kasi, no, marami pong nandito at sila yung tinuturong notorious dun sa mga torture chambers, mga kidnapping at mga crimes that committed here. Bakit ka nasa Malaysia nga pala, Miss Cassandra, with the Guo siblings? Kasi hindi ka sumabay sa kanila papunta doon, di ba? Tama po, Mr. Chair. Bali po si Wesley Go po, nag-message po siya sa akin na magta-travel po sila going to Malaysia. Sinabi niyang tatakas sila. No. Hindi mo alam na tatakas si Sheila at alias Alice at si Sheila patungong Malaysia? No po, Mr. Chair. Sige po. Madam Chair, I will not take the time of our colleagues. I will just propound my questions later. Thank you. Salamat. Thank you din, Senator Joel. Last two questions ko sa PAOK, Yusek Cruz. Nung nakaraang hearing nga, nabanggit yung mga pangalan ni na Duan Renwu, Huang Ziyang at saka Zhang Jie. Pwede nyo ba kaming i-inform kung nasa saan itong tatlong tao ngayon? And magkakasama po ba sila? Yes, Madam Chair. Wang Ziyang is now in Hong Kong. Hong Kong. And it's confirmed, ma'am. Di ba may nagsabi na sa Hong Kong na rin daw si Wesley Guo? Nag-link up ba sila? Ni Huang we're trying Ziyang? to validate the information as to the presence of Wesley Go in Hong Kong right now. Okay. And Mr. Duan Renwu, the former Chinese police officer, is now still in Malaysia. Indonesia, sorry, ma'am. Indonesia. And Zhang Jie. is still in Singapore. The one who helped Alice, former Mayor Alice Go. Siya yung in ZJ Singapore. po na nag-reserve Yes, ng mga kwarto. Yes, ma'am. That's the initial ZJ is Xiang Ji. Nasa Singapore pa po. Yes, ma'am. Okay, so hindi sila magkakasama. Quick follow-up question kay Miss Cassie. Sina Wesley Guo at si Huang Ziyang ay nag-link up sa Hong Kong ngayon? Hindi ko po alam, Madam Chair. Or nasan ngayon si Wesley Guo? Hindi ko po alam. Hindi ka Sa tinatawagan, SP di ba, Pro Tempore. Madam Chair. Di ba boyfriend mo? Yes po, Mr. Hindi ka Chair. nagtatawagan kung nasan na siya. Hindi ka worried kung nasan siya. O baka napatay na siya o ano. Kung may nangyari na sa kanya. Mr. Chair, Are you not concerned about his safety? Yes. Miss Cassie. Mr. Chair, yung mga phone ko po is nasa MBI right now. So wala po kaming contact. And I have new phone pero wala pong other contact po. Don't you know his number? No, Mr. Chair. Paano nagtatawag ako? Hindi mo alam number niya? Hindi ko po memorize. Paano kayo Mr. Chair. siya tumatawag sa'yo? Siya tumatawag sa'yo before? Ba't di mo alam ang number niya? Posible naman. Mr. Chair, if ever na nagkatawagan, nakasave na. So, hindi ko rin po memorize. Alright. Yeah. Salamat, SP Pro Tempore. Huling tanong ko, Yusek Cruz sa PAOK. Well, lumalabas. Hanggang ngayon, lumalabas. Pinaglalaroan tayo ng mga dayuhang ito. Pinaglalaroan nila yung mga batas ng Pilipinas. Mula sa illegal na gawain, kabuuan ng POGO, hanggang sa torture, human trafficking, pati pagtakas mula sa otoridad. So, sino po sa pagkaalam ng PAOK, yung mga dati at kasalukuyang opisyal ng gobyerno ang lumalabas
na tumulong at nakinabang sa buong sindikatong ito? As agreed in our previous meetings with other law enforcement agencies, PAOK will be looking at the money laundering aspects and the filing of trafficking in person and the qualified trafficking, human trafficking. As to the involvement of the officers or officials of various agencies that were mentioned in some intelligence reports, ang usapan, ma'am, is they will be conducting their own investigation. Like for the PNP, they have their IAS, Internal Affairs Service, and the BI also have their own legal affairs, internal legal affairs. Ganon din, ma'am, sa NBI. So, hindi na kami, ma'am, pumasok courtesy, ma'am, sa mga agencies, ma'am. So what we focus on more is the money laundering, which yung nangyayari ngayon na pinapile nating kaso, a collaboration with all the agencies involved with PAOK as the team head, ma'am. So pero